Yun nga po, di ba, ano na po ngayon, March, matatapos na po yung buwan ng Marso. Napakabilis po, di ba? At this week nga po, gugunitain natin yung Lenten season, di ba? Lenten week. Ang bilis no, parang kailan lang yung Valentine's Day ngayon, Lenten season na. A time of devotion to the passion of Jesus Christ. Amen? Throwback lang po tayo, no? Siguro, yung mga Gen X. Mga Gen X. O siguro yung mga kaedad ko. Ayan, di ba? Sila yung makaka-relate dito, di ba? Yung may baby boomer pa ba rito? Wala na siguro. Wala na siguro. Sige, sama na natin sila sa Gen X. Ayan, di ba? Yung mga millennials siguro naririnig nyo na lang to dun sa mga tita, sa tito, di okay sa parents nyo, no? Kasi nung mga bata pa po kami, no? Pag darating yung ganitong Holy Week, di ba? Ang daming pinagbabawal, di ba? Monday pa lang, pagsapit nung Monday pa lang, di ba? Lunes Santo, ayan. Hindi ka na pwedeng maglalabas, di ba? Dapat doon ka lang daw sa bahay, sabi nung nanay at tatay natin. Doon ka lang. Tapos, lalo na pag Black Saturday, di ba? Kasi sabi, patay daw ang Diyos. Yun ang sabi nila noon, no? Bawal ka masugatan. Kasi daw pag nasugatan ka, hindi nagagaling. 1 taon daw bago gumaling. So, ganon yung sinasabi, di ba? Bawal maligo kapag Biyernes Santo. Di ba? Nakaka-relate, di ba? Mga Gen X. Bawal kumain ng mga karne. Isda lang, tsaka gulay. Di ba? Bawal magpatugtog ng radyo ng malakas. Di ba? Relate tayo, di ba? Tapos, doon ka na sa bahay, stuck ka lang. Manunood ka naman ng TV, off the air yung karamihan, di ba? O kukunti yung programa, di ba? Yung puro colored lang makikita mo. Puro color lang. Mayroon isang channel na matitira, pero ang palabas, yes, about God, di ba? About sa Biblia, di ba? Si Moses, di ba? Ilang beses natin napanood si Moses, di ba? Si Noah, yung Noah's Ark, di ba? Taon-taon yung pinanonood natin, di ba? Siyempre tayo mga bata pa ng time na yun. Gusto natin cartoons, di ba? Pero no choice tayo. Pero natatandaan ko din naman po, no, yung panahon, yung mga ganong palabas, di ba? Sarap din panoorin, di ba? Baga balik-balikan natin, lalo na yung kay Moses, no? Yun po yung naranasan natin, no, na mga nung panahon noon. Pero habang nagkakaedad po tayo, nalalaman po natin kung ano nga po ba yung reason, di ba? So yung mga Gen X niya, umamin na kayo, bawal magsinungaling kasi Holy Week. Di ba? Pero habang lumalaki nga po tayo, naiintindihan natin, no, yung mga sinasabi sa atin ng mga magulang natin. Ang totoo lang pala nun, gusto lang nila mag-fasting. Yeah. Dinadamay lang tayo. Di ba? Habang nag-mature po tayo, ayan, naunawaan na natin na kailangan lang po nating gunitain, di ba? Ang mga ginawa ng Diyos, ginawa ni Jesus para sa ating lahat. We have to meditate o pagnilayan po natin kung ano yung ginawa ni Jesus para sa atin. Amen po? Ang pagpapahirap at pagbayad ng buhay ni Kristo, kapalit po ng ating mga kasalanan. Amen po ba? At dahil yon ay ginawa dahil sa pagmamahal po sa atin ng Diyos Ama na nasa langit. For all of us, kapatid, lahat po tayo. Kaya yan po ang ating topic na pag-uusapan this morning, no? Hango po ito sa sinulat ni Propeta Isaiah, na isa pong kilalang propeta sa Biblia, na prinidik po niya, no? Prinopisay niya yung isang Messiah na magliligtas sa sanlibutan. Amen? So ito po ang ating title for today, What Jesus Did for Us. Sa ating lahat po yan, mga kapatid. Okay, maaari po ba tayong tumayo para basahin po natin ang ating passage for today? Medyo mahaba po, no? Binuo ko na po yung buong chapter 53, Isaiah 53. So basahin po natin. 1, 2, 3. Who has believed, to whom has the arm of the Lord been revealed? He grew up before him like a tender shoot and like a root of our dry ground.
had no beauty or majesty to attract us to him, nothing in his appearance that we should desire him. He was despised and rejected by mankind, a man of suffering, familiar with pain. Like one from whom people hide their faces, he was despised, and we held him in low esteem. Surely, bore our suffering, yet we consider him punished by God, stricken by him, and afflicted. But he was pierced for our transgression, he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. We all, like sheep, have gone astray. Each of us has turned to our own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Yet he did not open his mouth. He was led like a lamb to slaughter, and as a sheep before its shearer is silent, so he did not open his mouth. By oppression and judgment he was taken away. Yet his generation protested, for he was cut off from the land of the living. For the transgression of my people he was punished. He was assigned a grave with the wicked and with the rich in his death, though he had done no violence, nor was any deceit in his mouth. Yet it was Lord's will to crush him and cause him to suffer. And though the Lord makes his life an offering for sin, he will see his offspring and prolong his days, and the will of the Lord will prosper in his hand. After he suffered, he will see the light of life and be satisfied by his knowledge. My righteous servant will justify many, and he will bear their iniquities. Therefore, I will give him a portion among the great, and he will divide the spoils with the strong, because he poured out his life unto death, and was numbered with transgressors. For he bore the sins of many, and made intercession for the transgressors. Let us pray. Lord God, we thank you, Lord, for this opportunity for us na makarating po rito na magbigay po sa iyo ng papuri, Panginoon, sa umagang ito, Lord God, at marinig po ang iyong mensahe para sa aming lahat, Panginoon. Buksan mo po ang aming puso, ang aming damdamin, Lord God, para ma-receive po ang iyong mga mensahe para sa amin. At tulungan niyo po kami, Lord, na may apply po ito sa aming buhay araw-araw, Panginoon. Fill this room with your Holy Spirit, Panginoon, at sana po ang mensaheng ito ay magbigay po sa amin ng pagbabago, Panginoon, at kalaman. Thank you, Lord, and we ask you, Lord, na huwag niyo pong hayaan ng mga distractions na maganap, Lord, in Jesus' name, Panginoon. Maraming salamat, at lahat ng po ito ay tinataas po namin in Jesus' name. Amen, amen. So pwede na po tayong umupo. Yan. Katulad nga po nung nabanggit ko kanina, no, ito pong kasulatan na ito na sinulat ni Propeta Isaiah, no, tungkol po sa isang Messiah, si Jesus, no, sa kanyang dadanasing paghihirap at kamatayan sa pamamagitan ng pagpako sa krus bilang kabayaran po sa ating mga kasalanan. Sabi nga po dito, we all like sheep have gone astray. Each of us turned to our own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Ayan. Yan po ang ating topic, no, for this day. Sabi po dito sa Tagalog yan, no, tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay gumawa ng nais nating gawin. Pero sa Kanya, nilagay ng Panginoon ang parusang dapat sana ay para sa ating lahat. Di ba po? Amen? Purihin po natin ang Panginoon, di ba? Grabe po, di ba? Dapat sana para sa atin yun, yung kaparusahang yun. Pero dahil lahat tayo ay makasalanan, amen? Pero inako po ito lahat ni Jesus. May mga pagkakataon nga po, di ba, na
hindi man sa ating lahat, no, nasa ating buhay, no, kapag may mga pagsubok pong dumarating, may mga problema, nauunahan po tayo ng pag-aalala, di ba? Pangamba, minsan nga po yung takot, di ba? At dahil dito ang ating initial reaction yung gumawa kaagad tayo ng aksyon base sa sariling kakayanan, di ba po? Dapat ito gawin ko. Dapat ito gagawin ko. Ito, lalapit ako dito para gumagawa po tayo kaagad ng aksyon, no? Para masolusyonan yung mga problema. Nag-iisip kaagad tayo na kaya natin ng iba't ibang paraan para lang masolusyonan to. At nakakalimutan po natin na tumawag sa Panginoon. Yung problema natin, we resolve it in our own ways. Lagi pong kapag wala nang mapuntahan, wala nang magawa, tsaka lang lumalapit sa Diyos. Last option lagi si Lord, di ba? Kaya kapatid, kung hindi man ikaw, o maaari yun nasa likod mo, o nasa kabilang row niya, no? At nagtataka kung bakit paulit-ulit na lang tong problemang to. Parang taon-taon o buwan-buwan nandito at hindi nakakalaya itong problemang to. Hindi ako nilulubayan. Kapatid, malamang ang gustong sabihin ng Panginoon sa iyo, huwag mong sariling solusyonan ang problema mo. Unahin mong lapitan ang Panginoon. His ways is better than your ways, kapatid. Sabi nga dito, we all like sheep, di ba? Lahat tayo ay parang mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay gumagawa ng nais nating gawin. Pero sa Kanya, nilagay ng Panginoon ang parusang dapat sana ay para sa ating lahat. Kung mapapansin po natin, no, sinabi dyan, we all. Ano pong ibig sabihin nun? Tama. Amen po. Lahat po tayo. Wala pong exempted. At sinabi, we all like sheep. Ayan. Hinalin tulad po tayo sa isang tupa, no? Bakit naman sa tupan? Dami namang hayop na pwedeng i-compare sa atin. Bakit sa tupa? Diba? Bakit sa isang sheep? So, alamin nga po natin no, kung bakit po tayo ikinumpara sa sheep, diba? So, may ipapakita ko po sa inyo ibang mga katangian po no, ng isang sheep kung bakit po tayo kinumpare. Kung bakit po tayo kinumpare ng Panginoon sa mga sheep. Ayan. Sabi po dito, sheep have no sense of direction. Ayan, di ba? Sabi nga may sabi natin medyo mahina kayo yung mag-isip yung sabi daw po kasi sa pag-aaral, maliit daw po yung utak ng sheep. Kaya kung saan-saan sila napupunta, di ba? Kung sunod-sunod lang sila, kung saan pumunta yung mga nasa unahan, sunod lang yung mga nasa likuran. Di ba? Kung ano yung ginawa nung isa, talon lang din yung isa. Kung saan siya kakain yung ilan, lahat sila, sama-sama sila. So ganun din po tayo, no? Sabi nga, we all like sheep, di ba? Parang tayo po, no? Minsan wala pong direksyon yung buhay natin. Madaling ma-impluwensya ng iba. Pag sinabi ng kaibigan, ito, gawin natin to. So ganun din, sunod ka rin. Sige, gawin din natin. Trending di ba? Yung iba naman, may sariling desisyon. Kapag may problema, kaya ko to, ako nagagawa ng desisyon. Pero ang resulta, napapahamak. So yun po ang isang karakteristik o katangian ng isang sheep. Wala po silang sense of direction. Ano pa po? Sheep are defenseless, di ba? They can't fight back. Hindi nila kaya ipagtanggol yun, hindi nila alam kung paano ipagtanggol yung sarili nila, di ba? Hindi nga sila kumakahol, di ba? Hindi nga sila mabilis tumakbo, mabagal din. Hindi nila kaya, they're defenseless. Kung nakikita nga nyo, di ba, sa mga video, di ba, kahit isang katutak, kahit 100 500 sheep, isang aso lang, pasusunurin sila, di ba? Nakikita nyo po sa mga TV, sa video, di ba? Yung aso, yung mga dog sheepdog pala ang tawag doon, do. Hahabulin lang sila para bumalik sila sa kulungan. Kayang-kaya po ng mga tupa ng aso yon. At itong mga sheep, sunod-sunod lang sila. Hindi sila makareklamo, di ba? Hindi sila makareklamo doon sa iisang aso. Kayang-kaya silang ibuli.
nung isang aso lang, di ba? Same with us, di ba? May pagkakataon na sunod-sunod lang tayo sa pinagagawa sa atin, di ba? Kahit mali na, di ba? Hindi makapagsalita kasi kahit inaabuso na, we can't fight back. Well, tama naman, pag-pray na lang natin, di ba? Ano bang katangian ng isang sheep? Sheep can get up without help. Ayan, nakita nyo rin. Siguro ito kasi nung nakita ko to, no, pinanood ko yung mga video sa YouTube, no, ng mga sheep. Meron tendency yung sheep pag nadapa, di ba? Hindi na sila makabangon. Hirap na hirap sila makabangon, lalo na yung nakatihaya. Hindi na sila makakabangon. Hindi sila makatayo. Kailangan may tumulong sa kanila para itayo ulit. Kung sa atin po, sa buhay natin, dumarating na we need help. Kapag lunod na lunod tayo sa problema, hindi tayo makabangon. Tama po? Kailangan natin ng kaagapay. Kailangan natin ng gabay upang makabangon uli. Sabi pa, sheep are not meant to carry heavy load. Di ba? Hindi po sila tulad ng mga baka, kalabaw, camel, na kahit lagyan mo ng sangkatutak na gamit, kaya nila. Sila po hindi. Mahina po. Hindi po nila kayang magbitbit ng mabigat. Ganon din po tayo, di ba? May hangganan po yung kaya nating bitbitin sa ating mga problema, sa mga pinagdadaanan. Kailangan natin ng katulong. We need help sa mga mabibigat nating pasanin sa buhay. Anong pa sabi rito? Sheep will settle for less. Ayan. Kontento na po sila kung saan lang, di ba? Kung saan sila mapunta, kung saan damuhan, kahit maduming tubig, doon lang po sila. Kontento na sila kung ano ni nandyan. Hindi nila alam kung ano yung nakakabuti sa kanila, kung ano yung nakakasama sa katawan nila, di ba? So, ganun din po sa mga tao, sa ibang tao. Madalas, kontento na sa katayuan nila. Sa maliit na pag-asenso. Pero ang totoo nun, napakalawak pa ng room for improvement, di ba? Napakalawak pa ng room to level up. Kung minsan ganun po tayo, di ba? Okay na to. Basta matapos ng isang trabaho. Pero sabi nga, we do it with excellence. So, ganun din po sila. Ganun ang mga tupa. Kaya kung minsan, meron po sa atin na, hindi man lahat, no? May mga taong ganun pa rin. Kontento na sa ganun lang. Parang mga tupa. They settle for less. At sinabi pa rito, sheep cannot care for themselves, especially when wounded. Di ba? Katulad po nung nakikita siguro natin, may mga alagang pusa rito, tsaka hayop, di ba? Minsan may aso. Pag may sugat sila, di ba? Parang kaya nilang gamutin dinidilaan lang nila. Hanggang makikita mo, tuyo na yung sugat ng mga pusa, tsaka ng aso, di ba? Pero ang tupa po, hindi. Hindi nila kayang gamutin. Hindi po nila kayang alagaan yung sarili nila. Same with us, di ba po? Kailangan may sumaklolo sa atin kapag may pinagdadaanan po tayo. Mga taong nasugatan, sobrang nasugatan ng kanilang damdamin, kailangan nila ng healing ng Panginoon. Amen? Upang sila'y ma-restore. At kaya naman po, sheep, they need a shepherd. Tama po ba? Dahil yung mga katangian nila, kailangan po nila matagapag-alaga. Kailangan po nilang isang pastol, a shepherd, di ba po? Same with us. Kung tayo po wala ang Panginoon, wala ang Diyos, wala rin po tayo. Biblically, tayong lahat ay inihintulad sa isang tupa. At malinaw nga po sinasabi dyan, di ba? We all. Tayong lahat po ron kasama. Amen? At ito po nire-remind sa atin na walang exempted. Wala pong exemption to the rule. Lahat po tayo kasama dyan. O kapatid, lahat po tayo. Nagkakasala sa Diyos. Amen po? At ang ginawang paraan ni Jesus para din sa ating lahat. Ang pagkapako ni Jesus sa krus ay para sa ating lahat. Kaya naman, may mga bagay po tayong dapat gawin at tanggapin at maunawaan upang ang ginawa ni Kristo Jesus ay ating pahalagahan at huwag po nating baliwalain upang hindi masayang what Jesus did for all of us. Amen? Number 1 po,
All of us have gone astray. Yan, 'di ba? Sinabi nga, hinalintulad tayo sa mga tupa. Each of us has turned to his own way. At tulad nga po ng mga tupa, no? We want to do our own way. At yan ang nagiging problema po natin. Naalala niyo po yung yung sinabi rin ni Pastora Kat na nakaraan, yung sikat na kanta. Yung number 1 top hits sa videoke. Ayan. At most number of death na kumanta nito. Alam niyo po yan, di ba? I did it my way. Yan. So yun po, hindi natin kailangan gawin ng sarili natin. May pagkakataon po na mas gusto natin gawin yung mga bagay na in our own ways, instead of God's way. Ito po nagiging problema ng karamihan, no? Mula po nung una pa. At ito po yung patuloy na nagiging problema hanggang sa ngayon. Sinabi na ng Diyos kung paano tayo mabuhay, kung ano ang dapat nating gawin. But we rejected. Mas pinipili po natin gawin yung gusto natin. Gusto natin masunod yung gusto natin. In our own way. Binigay na ng Diyos ang kanyang salita. Itinuro na niya ang tamang daan, ang tamang paraan. Binigyan niya na tayo ng makakasama at makakatulong. Pero mas pinili pa din natin makinig sa mga dyablo. Na lagi tayong tinutokso. Kagaya nga nung ginawa niya noon unang panahon pa kay Eva, 'di ba? Sa Garden of Eden, 'di ba? Nilinlang niya si Eva. At sinabi ni Satan, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag niyong kainin yung anumang bungang kahoy dito sa halamanan? At niloko niya si Eva na kapag kinain niya yung bungang ng isang puno, ay magiging parang katulad siya ng Diyos na malalaman niya ang lahat. Di ba? Malalaman niya ang mabuti at masama. So, niloko siya ng Diablo. Niloko po si Eva ng Diablo. At kaya naman po to si Eva, hindi si Sister Eva. Si Eva at Adan. Kaya naman po si Eva, naisip niya na, tama, no, kahanga-hanga kung magiging marunong ako na katulad ng Diyos. Di ba po? Kaya nung sinabi sa kanya ni Satan yun, boom! Ayan. Nag-decide si Eva on his own way. At yun na naging simula po ng kasalanan ng sanlibutan. Amen? At lahat po tayo guilty doon, di ba? Even ako po. Lahat tayo ay nagkasala. Ang Biblia ay nagpapatuloy upang ipakita at ipaalam sa atin kung paano tayong lahat ay nagkasala at naligaw ng landas. Sabi po sa Roma 3 verse 10 to 12. Sabi rito, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumawa ng mabuti, wala kahit isa. Diba? Sinabi po diyan, malinaw po, wala ni kahit isa. At sabi rin po dun sa verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Walang nakaabot doon sa standard ng Panginoon. Lahat po tayo nagkasala. Lahat po tayo bagsak. Walang sinabi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kahit pasang-awa nga, wala eh. Di ba? We are all failed, mga kapatid. Ayan. Kaya naman tayo ay kinompare sa mga tupa. No? At kung babalikan ka nga po natin yung katangian ng mga tupa, no? Parang kung titignan po natin, parang napaka-useless natin. Di ba? Parang wala tayong silbi. Kaya parang malaking insulto sa atin, no? Na i-compare tayo sa isang tupa. Di ba po? Yung mga sheep po kasi palagi yung tumatakas dun sa shepherd, dun sa pastol nila. No? Laging tumatakas dun sa kulungan nila. Di ba? Samantala yung pastol nila halos ipagpalit yung buhay para lang bantayan sila, di ba?
ang resulta ng pagtakas nila, kadalasan, di ba, yung itong mga tupa na to, kung saan sila napupunta, di ba? Napupunta nila sa putikan, sa mga kanal, at kung minsan malala pa, nahuhulog sa bangin, na nagiging kamatayan nila. Yung iba naman sa sobrang kung saan pumupunta, kinakain ng mga mababangis na hayop. Di ba? Para silang, yun nga sinabi, wala silang sense of direction. Yun yung katangian nila. Kaya madalas naliligaw at napapahamak. So ito po yung video, no? Nakita ko po ito. Siguro marami na nakapanood sa inyo nito. Tingnan po natin. Ayun, na-shoot uli. Di ba? Yan ang katangian ng isang tupa. Niligtas na siya. Nung nailigtas na siya, bumalik uli. Di ba? Ayan, tingnan natin slow-mo. Oh, yun. Shoot uli. Di ba? Nakakatuwa, di ba? Ang video na ito, no, pinapakita ang isang tupa na nahulog dun sa kanal, di ba? Niligtas na siya. Nung nailigtas na siya, tumakbo, bumalik uli. Na-shoot na naman dun sa kanal, di ba? Kaya po sila, yung mga sheep, pag gumagala, tumatakas sila ay naliligaw. Gumagawa sila ng mga kakaibang bagay, di ba? In short, tayo rin ay parang ganyan. Para rin tayo mga sheep. Sorry. Naliligaw, tupa, sheep eh. Sheep na lang, ayan. Sorry po. Na kailangan lagi natin ng pastol. Isang pastol na gagabay at mag-aalaga sa ating lahat. Sino po ba ang tamang pastol? Yes, amen po. Si Lord Jesus is our shepherd, di ba po? Siya ang ating nag-iisang pastol. Sabi po rito sa Psalms 23 verse 1 to 3, "The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right path for His name's sake." Yan. Pero nakakalungkot nga po dahil tayo ay parang mga tupa. Yan. Iniiwan palagi natin yung ating pastol. Iniiwan natin, binabaliwala natin si Jesus. And we go on our own ways. Hanggang ngayon po, di ba, dito sa modern age, yan ang karamihan tinatayuan at pinaninindigan ng mga tao. Especially yung mga kabataan. Di naman po lahat. Diba? Ang dami nilang pinaglalaban. Iba't ibang kulay. Diba po? Na kailangan may equality. Diba po? Kailangan sila rin may karapatan. Yan. Ang babae, ang lalaki, dapat pare-pareho, pantay-pantay. Kaya kung nakikita nyo sa bus, minsan wala na nagpapaupong lalaki sa mga babae. Kasi gusto nila equality. Di ba po? Kaya kayo mga babae. Pag hindi kayo pinapaupo ng mga lalaki, pasensya na. Yun ang pinaglalaban, equality. Di ba? Iba, maraming babae nakipaglaban. Equal tayo sa mga lalaki. Kung kaya ng lalaki, kaya nang gawing babae. Well, they did gusto nila kanilang own way, di ba? Go on your own way. Do your own thing. Wala nang guidance ng magulang. Wala nang wisdom ni Lord. Pag sa tingin nila tama, go lang. Di ba? Ngunit sinasabi sa Biblia na doing our own way ay siyang maghahatid sa atin sa kapahamakan. Sabi po dito sa Proverbs 14 verse 12, "There is a way that appears to be right, but in the end, it leads to death." Yan. So yan po sabihin natin doon sa mga taong na kung ano-ano yung pinaglalaban. Totoo po, magandang sabihin na let's go on our way, di ba? Let's go on our way. Kaya ko to. Tama naman po. Pero ito po ang tandaan natin. Hindi lahat ng maganda ay nakakabuti sa atin. Tama po ba? Agree po ba? Halimbawa po, di ba, sa trabaho. For example, yung isang big company nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya, di ba? Multinational. Maganda yung posisyon. Malaki yung sweldo. Pero lahat naman ng oras mo nandun sa trabaho mo.
wala ka ng oras para sa family mo. In the end, totoo, marami kang pera sa bangko, pero broken naman ang family mo. Ang relationship mo sa family mo. Yun ang sinasabi rito sa Proverbs. It appears to be right, but in the end, it leads to death. Katulad nga po ng mga tupa, no? When you go on your way, malamang sa mga kaputikan ng punta mo. Worse, sa bangin ka, mapapadpad. Kaya kung malayo ka kay Jesus, na siyang ating pastol, kapahamakan ang nag-aabang sa iyo, kapatid. Ngunit kung mananatili tayo sa pangangalaga at pagsunod sa ating pastol, ay siguradong ligtas tayo sa lahat ng kapahamakan. Amen? Kaya ang totoo sinasabi sa Biblia, we all have gone astray. Each of us has turned to our own way. And that's the problem. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos sa ating lahat, binigyan niya tayo ng solusyon. Sinabi dito sa ating passage, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Sabi rito, Jesus bore the sins for all of us. Amen? Jesus paid the penalty for our sins. Si Jesus ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Even we had all gone astray, we had all gone our own way. Dahil mahal tayo ng Diyos, binigyan niya tayo ng solusyon. At yun ang pagpapakamatay ng kanyang nag-iisang anak na si Jesucristo para sa ating kasalanan. Dahil lahat po tayo nagkasala. Lahat tayo ay nararapat sa parusang nararapat na para sa atin. Para sa ating mga kasalanan. Sinabi po rito sa Ezekiel 18 verse 4, For everyone belongs to me, the parent as well as the child. Both alike belong to me. The one who sins is the one who will die. Hindi lang po sinasabi rito yung physical na kamatayan, but also the spiritual death. Separation from God's glory forever in hell. Yun na nararapat sa ating mga nagkasala. But in God's mercy and grace, He provided a way to pay for our sins. Amen? Sinabi nga po sa Biblia, although all of us have gone astray, the Lord has laid on Him the iniquity of us all. Sino po ba yung tinutukoy dito na Him? Si Jesus. Amen. Walang iba po kundi si Jesus. Siya po ang tinutukoy na Mesaya sa kabuuan ng chapter na ito. Isang Mesaya na dumating upang iligtas po tayo sa kasalanan at sa kamatayan sa pamamagitan ng pagbubuwis ng kanyang buhay. Ito po ang pinakamahalagang bagay na sinasabi po dito sa chapter na to, na binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan. Tingnan po natin dito, sinabi rito. He was despised and rejected by mankind. He took up our pain and bore our suffering. He was pierced for our transgressions. Diba? Sa ating paglabag sa mga kagustuhan ng Panginoon. He was crushed for our iniquities, sa ating mga kasamaan. By His wound we are healed. He was oppressed and afflicted. He poured out His life unto death. For He bore the sin of many and made intercession for the transgressors. Kinuha po lahat ni Jesucristo yung kaparusahan na dapat po ay para sa atin. At siya ang nagbayad lahat ng ating mga kasalanan. Ayan, sabi po dito sa 1 Peter 2, verse 24. Basahin po natin. He Himself bore our sins in His body on the cross, so that we might die sin and live for righteousness. By His wound, you had been killed. At sinabi rin po dito sa 1 John 2, verse 2, sinabi rito, He is the atoning sacrifice for our sin, and not only for ours, but also for the sins of the whole world. Kaya ito po ang point dito, mga kapatid.
ginawa po to ni Kristo, hindi lamang para sa iilang tao. Sinabi po dito na ginawa niya ito para sa ating lahat. He did it for all of us, kapatid. Kaya malinaw pa po sa sikat ng araw, sinasabi na wala isang tao dito sa room na ito na hindi binayaran ni Jesus ang kanyang kasalanan. At walang ni isang kasalanan na nagawa ng sino man sa inyo, sa atin, na hindi nabayaran sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus. Amen? At kung ano mang kasalanan niyang kapatid na bumabalot sa'yo, na palaging pinagdidiinan ng dyablo sa iyo upang ikaw ay pabagalin, pahintuin, pahiyain. Yang kasalanan niyan ay binayaran ni Kristo sa krus. Bago siya mamatay, sinigaw niya, tetelestai. It is finished. Wala na lahat ng kasalanan natin at binayaran na ni Kristo. Amen? Purihin po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. At alam po naman natin lahat dito, tayong lahat ay nagkasala sa Diyos. At alam din po natin na si Kristo ay namatay sa krus bilang kabayaran po sa ating mga kasalanan. Siya ay nabuhay muli upang bigyan din po tayo ng bagong buhay. Kaya't hindi lang po doon natatapos ang ating gawain. Sabi dito, all of us must respond personally. Di ba? Sabi ko nga po kanina doon sa passage na may dapat po tayong maunawaan kung ano ang ginawa ni Jesus for all of us. Hindi man directly sinabi dito sa verse na ito na merong sinasabi sa scripture, pero meron po sa ibang verse na kailangan nating tugunan kung ano ang ginawa ni Jesus para sa atin. Lahat po tayo have sinned. Binayaran ni Jesus ang parusa para sa ating lahat. Pero para matanggap natin ang benefits o yung benepisyo na ginawa ni Jesus para sa atin, dapat po tayo ay personal na tumugon. We have to repent, kapatid. Dapat po tayong maging personal sa ating pagsisisi sa ating mga kasalanan. At magtiwala po tayo kay Jesus bilang ating personal na Panginoon na tagapagligtas. We have to respond personally. Sabi po sa Romans 10 verse 13, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Ayan. Namatay po si Kristo sa krus para po sa iyo, para sa akin, sa bawat isa po. Pero kailangan din natin tumawag sa Kanya. We must repent personally and have faith in Jesus that He is our only Savior. Amen? Totoo naman po, di ba, that we are saved by God's grace through faith. Yan po ang binanggit sa Ephesians, di ba po? Kaya we need to respond to Jesus at makita po sa atin yung ating faith sa Kanya. Sabi po rito sa Acts 20 verse 21, I have declared to both Jews and Greeks, but that they must turn to God in repentance and have faith in our Lord Jesus. Yan po yung dalawang bagay na ating pagtugon sa Ebanghelyo. In repentance and faith. At kailangan po maging personal tayo dyan pagdating dyan. Huwag po nating ibaliwala ang kasalanan. You must repent of your own sins and you must put your own faith in Jesus. Kailangan nating personal na magsisi sa ating mga pagkakasala. Personal kang humingi ng kapatawaran sa Diyos sa mga nagawa mong pagkakamali. Kailangan we have to admit na nagkamali po tayo. At kung hindi, wala po tayong pag-uusapan ng pagpapatawad. Wala pong pagpapatawad na magaganap. Kailangan po nating pagsisihan at hingyan po natin ang kapatawaran sa Diyos ang ating pagkakamali. Handa kang magsisi at sikapin mong hindi mo na uulitin yon, kapatid. You have to change your mind, di ba po? At lumihis ka na doon sa mga maling gawain. Dapat nga po, di ba, 180. Hindi 360 degrees. 180 lang. Talikuran na po. Talikuran na po natin yung mga kasalanan. Huwag na po tayong bumalik sa old me. Di ba?
Kung hindi mo kaya, tutulungan ka ng Diyos through the Holy Spirit. Pero dapat willing ka din magpalid sa banal na Espiritu, kapatid. Amen? May mga tao po kasi na nakagawa ng kasalanan tapos hihingi ng tawad sa Diyos. Pero after ilang araw, sabihin nga natin, oras lang, di ba? Nagkasala uli. Tapos gano'n na naman. Hingi ng tawad. Tapos gawa ulit ng kasalanan. Hingi ng tawad. Paikot-ikot lang, di ba po? Paulit-ulit lang. Ang katuwiran niya, pinatawad na tayo ng Diyos. Lahat ng kasalanan natin. Totoo, kapatid. Pero hindi po yan ng lisensya mo para gumawa ka ng kasalanan. They keep on sinning. Kasi alam nila, pinatawad na ng Diyos lahat ng kasalanan natin. Kapatid, walang ganun, di ba? Kung ayaw natin magdusa sa impyerno, kailangan nating magsisi ng buong puso at tuluyang talikuran ng kasalanan. Tingnan po natin sinulat sa Luke 13, verse 1 to 5. Basahin po natin. Now there were some present at that time who told Jesus about the Galileans whose blood Pilate had mixed with their sacrifices. Jesus answered, "Do you think that these Galileans were worse sinners than all the Galileans because they suffered this way? I tell you, no. But unless you repent, you too will all perish. Or those 18 who died when the tower in Siloam fell on them, do you think they were more guilty than all the others living in Jerusalem? I tell you, no. But unless you repent, you too will all perish." 2 beses po binanggit. But unless you repent, you too will all perish. Sabi nga po, true repentance accept responsibilities. Once you have sinned, totoo po, patatawarin tayo ng Diyos. Our God is forgiving and merciful. You are forgiven. But you must accept the consequences of your action. Kailangan po nating harapin, pagdaanan, at tanggapin yung mga mangyayari dulot po ng mali nating gawa. Mga mali nating ginawa. Mga mali nating desisyon. Bakit naman ganun, bro? Pinatawad na nga ako eh. Kapatid, mahal tayo ng Diyos. Ayaw ka na niyang magkasala muli. Kaya kailangan kang matuto sa iyong sariling pagkakamali. Amen? Diba tayo po mga magulang, diba? Sa mga anak. Kapag nagkamali sila, gusto po natin i-correct sila, diba? Minsan, ito yung punishment mo. Gala ka ng gala. O sige, hindi na kita bibigyan ng allowance. Kasi, hindi dahil sa pinarurusahan natin siya, di ba po? Tama po, di ba? Kahit po yung mga single dito, yung mga nakakabatang kapatid, di ba? Pag ayaw matulog, di ba? Ako po, natatandaan ko noon, nung bata po kami. Kailangan matulog ka ng tanghali. Kasi sabi, hindi ka lalaki, hindi ka tatangkad. Siguro, ayun, natutulog ako, medyo ayos yung height ko. Kasi po nung bata kami, sabi wala po yung parents ko, nagtatrabaho. So, binibilin po kami doon sa kuya ko, sa panganay. Matulog kayong tanghali, sabi niya. Ang hindi matulog ng tanghali, walang merienda. So kami, tulog kami. Pag nakita ka, sinisilip po kami nung kuya namin, yung panganay, sinisilip kami sa kwarto, hindi ka nakapikit, Ganon. Ganon po siya kay-stricto. So pag hindi ka po natulog, wala akong merienda. So pagdating po ng 3:00, ayan, merienda time. Pag hindi ka natulog, Milo lang inumin mo. Tatandaan niyo po, yung mga kaedad ko rito, yung uso po yung Nutriban, tsaka Ovaltine, Milo, ayan. Nakikita po yung mga kapatid na natulog, may Nutriban. Ikaw na hindi natulog, Milo lang. So, yun po, di ba? Sa ganun, matututo ka. Isipin mo, tomorrow matutulog na ako ng tanghali para may Nutriban na ako, hindi lang Milo. So, ganun din po ang Panginoon sa atin. Kung gusto po natin ng tunay na repentance, tanggapin po natin yung consequences. Totoo, patatawarin tayo ng Panginoon. Di ba nga, He's forgiving God. He's merciful.
Pero kailangan, dahil mahal niya tayo, kailangan matuto tayo. Kailangan niya tayong idisiplina. Diba? Kung hindi niya tayo didisiplina, hindi niya tayo mahal. Hahayaan niya lang tayo magkamali na magkamali. Pero hindi po. Mahal po tayo ng Panginoon. Kaya kailangan matuto po tayo sa ating pagkakamali. At yun po ang true repentance, kapatid. Tanggapin natin kung ano yung mga ganap, kung consequences sa mali nating ginawa. Amen? The next, we must personally put our faith in Jesus as our Lord and Savior. Magtiwala po tayo siya na siya lang ang tanging makapagliligtas sa atin at makapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Diba po? Namatay siya upang bayaran ng ating mga kasalanan at nabuhay ng muli upang bigyan tayo ng bagong buhay. Yan po sinasabi, di ba? Sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Sarap po, no? Di ba? Kaya mga kapatid, we have to admit na lahat po tayo nagkasala. At lahat din po tayo ay ililigtas ng Panginoon. Kaya nararapat lang po siguro, we have to respond sa mga ginawa ni Kristo para sa atin. Upang hindi po mabaliwala lahat yon, yung kanyang pinagdaanan. Sabi po sa Proverbs 3, verse 5-6, yan po ang aking favorite Bible verse. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. At sa ating pong pagtatapos, meron lang po ako sa inyong i-share no, na isang story, na isang kwento po na sa ibang bansa po nangyari ito. No? Isang kwento ng sikat na singer. No? Isa siyang sikat na tanyag na mga awit. So na-invite po siya sa isang malaking event na pinagdadaluhan din po ng mga malalaking tao, mga VIP po. Siyempre po, mga big time to, mga malalaking tao. Ginawa din po to sa isang exclusive na event place, no? Mamahaling event place. So habang umakyat po siya dun sa stairs, no, dahil malaki nga po to, no, mataas. Kasama nung singer yung asawa niya. Nakita po nila lahat ng pumapasok dun sa lobby, chine-check nung guest relation officer yung pangalan, kung nandun po sa listahan. Chine-check po nila. So nung turn na nung mag-asawa, nung singer, so chinek niya, no, sabi niya, nung papasok na siya, chinek po siya, sinabihan po siya ng guest relation officer. Sabi niya, excuse me ma'am, may I have your name please? Sabi nung guest relation officer. Do sinabi nga ng singer, no, yung kanyang pangalan. So sabi niya, parang mayabang pa, hindi mo kilala. Parang gano'n, di ba? Pati yung pangalan ng husband niya. Then nagulat po siya. Sinabi nung guest relation officer, ma'am, I'm sorry, your name isn't here. Ha? Nagulat siya, paano nangyari yun, di ba? Ako yung singer dun sa event na yon. And I'm famous singer, di ba? Sinabi niya, baka naman nagkamali lang ng spelling or ng pagkakasulat. Pero sinabi nung officer, wala po talaga. Then sinabihan siya nung guest relation officer, sorry ma'am, it doesn't matter who you are or what you did. Without your name in the book, you cannot attend the event. So, wala po siyang magawa, no? Para makaiwas pa sa commotion pa. No? Umalis na lang sila mag-asawa. So, tinanong po siya nung husband niya, what happened? Sabi niya. Ngayon, bigla naalala nung singer. Nung sabi niya, nung naalala niya, nung na-receive niya yung invitation, may nakasulat doon, RSVP. Inisip niya hindi niya pinansin yun, busy kasi siya. At naisip nga niya na, ako naman yung kilalang singer na invited doon sa event na yon, di ba? So hindi siya nag-respond. Binaliwala po niya yung RSVP. So ayun, ang nangyari, nung pumunta siya, hindi siya nakapasok at hindi siya naka-attend doon sa nasabing event. Na-miss niya po yung isang malaking pagkakataon na makaawit sa ganong event, isa big event. Na-miss niya makadalo. She missed out the big opportunity. Bakit po? She did not respond. Kaya kapatid,
Hindi po sapat na aminin lang natin na nagkasala tayo. Hindi rin po sapat na malaman natin na si Kristo ay namatay para sa kasalanan natin. Katulad nga po ng story, no? We have to respond to what Jesus did for us. We have to respond to His words, to His will, His ways. Hindi po importante kung gaano ka katanyag, hindi po importante kung gaano ka ka-powerful, kung gaano ka kayaman, kung anong degree na natapos mo, kung gaano ka kabisi sa paglilingkod mo. Hindi po importante kung anong nagawa mo, kapatid. Ang importante, yung relasyon mo kay Jesus. Yung pagtugon mo sa kalooban ng Diyos. Amen? Basahin po natin ang sinabi dito sa Matthew 7, verse 21. Not everyone who calls out to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only those who actually do the will of my Father in heaven will enter. Amen?